Welcome to the next topic in our Worship and Emotional Maturity series about control. When we say, kaya niya yan, even when we want to control. Alam mo, may season talaga sa buhay ko. Nangyayari to. Akala ko, responsibilidad ko na ayusin ang buhay ng ibang tao. When you say ibang tao, adults we're not talking about our children or not adults. People we're discipling, we're mentoring. Alam mo yung ginagawa mo lahat para magbago sila? Sometimes subconscious Hindi mo sinasadya, pero parang gano'n. Yung mini-mentor ka, tapos, alam mo, bagong Christian siya, ituruan mo yung basics, kita mo, full of potential. Almost all of them naman talagang mukhang full of potential, di ba? Pinasamahan mo siya sa Bible study, minsan pa nga pag merong events, gusto mo sila mag-attend, so, ilibre mo. Ikaw gumagastos. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang ako lang yata yung nag-e-effort sa buhay ng ibang tao. Pero napansin ko, paulit-ulit siyang absent, tapos parang hindi nagbabago, puro excuse, drama. One night, napagod na ako mag-control. Nag-pray ako, Lord, bakit parang ako lang yata lumalaban? Ako lang, sa buhay ng ibang tao. Tahimik lang si God. Pero deep in my spirit, I heard, anak, you're trying to be His Savior. Let me be God. Boom! So, bakit minsan parang mali, nahayaan natin sila? Parang piling natin mali, no? Kahit alam naman natin, hindi naman tayo mag-aayos sa buhay nila, hindi tayo magbabago sa kanila. Lalo na sa ministry. Parang nakaprogram sa puso natin na mag-fix ng tao. We say it's about love, pero kung minsan, love siya na may kasamang takot para dun sa tao or takot na baka pag binitawan natin sila at nag-fall, ay baka hindi ako magaling na disciple or hindi ako magaling mag-lead ng disciple o magaling baga reputation natin, inisip natin. Now, let me share a story about control and letting go in Prodigal Son. Ano natin ito, di ba? Luke 15. Pero ngayon, we look at it in the perspective, yung emotion ng father ang titignan natin. Perspective ng father. Hindi nung anak. Di ba, iniwan siya ng anak. Hindi lang basta umalis. Ang kapal ng mukha. Hiningi pa yung mana habang buhay pa siya. Noon, sobrang kabastusan yon. Parang sinabing, mas gusto ko yung blessing mo kaysa sa'yo. Sounds familiar? Ang sakit, di ba? Kung ikaw yung ama, ang sakit nun, di ba? Mas gusto ko yung blessing mo kaysa sa'yo. Pero anong ginawa ng ama? Mayaman yung ama, may power yun Pero hinayaan na lang niya yung kanyang anak. Sige, walang pilit, walang drama, hindi nabol. Hindi siya nagpadala sa damdamin niya. Alam mo yan? Hindi rin siya nagpadala ng bodyguard, no? Para bantayan yung anak niya. Let him go. Imagine mo yung sakit. Baka araw-araw, di ba? Nakabantay siya sa bintana o sa gate. Hoping na makita niya yung anak niya agad. Pero hindi siya nagabol. He trusted what's in his son at minahal niya yung son niya in silence. At yun ang klaseng pagmamahal na hindi passive. That's power. It takes more strength to let go than to try to control someone who's not ready. Naalala ko rin dati, isa pa, ito adult na, no? Yung una kasi kanina medyo bata. Ito adult na. May edad pa sa akin, 1 taon. Alam mo yun, yung dating drug addict, gusto magbago. I-pray ko, I spend time talking to him, ministering to him. Pero yung pala, bumabalik din pa siya sa bisyo niya, sabi ng misis niya. Hanggang sa dumating yung moment na God gently whispered,
Anak, it's time. Just let him go. May isang taon yon. No, Junjin, hindi ikaw ang savior. I remember fit to, itong sabi nila Dan Allender, spiritual maturity is not knowing more. It's needing less from others to feel okay. The Father is a story of he never stopped loving. He just stopped controlling. At nung bumalik ang anak niya, basag, si Sisi, handa na. Doon tumakbo siya. Punta sa anak niya. Walang sermon, sabi ko sa iyo, ang tigas ng ulo mo, ayaw maniwala sa akin. Sabi lang niya, welcome home. Yung kapatid niya, may sinabi ko, ibang kwento yun. But the father said, welcome home. Kung meron kang taong gusto mong baguhin, hilahin, pilitin, ang maganda, mahalin mo na lang sila. Huwag na lang kontrolin. Baka panahon na para mahalin natin sila, we just hear them out, hear their feelings, wala tayong agenda. Tapos hindi nila nararamdaman na kinokontrol natin sila. Minamanipulate natin to a certain discipleship direction. Alam mo yun? Let's think, kaya nila to. Let them walk. Let them choose. Let them fail. At hayaan mong si God ang sumalo sa kanila. Let's remember, God gave them everything that they need to live a holy life. Hirap, no? Hirap isipin yung gano'n. Kaya kailangan natin mag-pray. So, pray tayo. Ama, inaamin ko, hirap akong bitawan ang mahal ko, lalo na kapag mini-mentor ko, tapos ang maling direksyon. Parang ako ang kailangan kumapit sa kanila para sila'y magbago. May hahabulin ko pa sila. Yung ganong feeling, Lord. Lord, tinatanggap kong hindi ako ang tagapagligtas. Hindi ko kailangan sila i-manipulate. Ikaw, turuan mo ako, Lord, magtiwala sa'yo, hindi sa sarili ko. I will think, kaya nila to. I will let them go. And God, I will trust you to catch them. We pray this in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Well, I hope this helps. See you sa ating next episode about worship and emotional maturity. Bye.